May nakita po akong tanong sa social media. Tingnan po natin. Paano po bumalik ang dating sigla sa faith? Simula nung nawala ang bunso kong kapatid, nawalan ako ng gana. Sobrang lugmok ko. As in, sobrang lungkot ko. Gusto kong maintindihan, pero di ko maunawaan. Sagutin po natin. Maaari talaga nating maranasan ang pagkawala ng gana o yung panlalamig sa pananampalataya o faith, lalo na kapag may naranasan tayong mga masasakit na pangyayari sa buhay natin. Halimbawa na lang, pinagdasal mong gumaling ang isang tao na malapit sa'yo at naniwala ka o may faith ka, nagagaling siya. At nag-expect ka na sasagutin ng Diyos. Pero ang nangyari, kinuha siya ng Panginoon. O nagdasal ka at naniwala na mangyayari ang pinagpipray mo. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Yung bang pakiramdam mo, bakit ganun, Lord? Bakit ganito yung nangyari? Kapag dumadaan tayo sa ganito, hindi lang tayo nalulungkot. Sometimes, it's a mixed emotion. May pain, may heartache, nagkakaroon din tayo ng bitterness, disappointment, doubt. We feel neglected. Pakiramdam natin, pinabayaan tayo. Depressed, we are offended, and sometimes may galit tayo or feel angry sa Diyos. At lahat tayo pwedeng makaranas dito. At may mga tao din sa Biblia na nakaranas ng ganito. Isa na dito si Job. Nung inalaw ng Diyos na kuhanin ng lahat kay Job, ari-arian niya, kayamanan niya, lahat ng anak niya. Pagkatapos, nagkasakit pa siya. Nung una, meron pa siyang pananampalataya sa Diyos. Sinabi niya, "The Lord give, the Lord take away. Bless His name." Pero nang magtagal, nagkaroon na din siya ng bitterness, kalungkutan at mga pagdududa o katanungan na, "Lord, bakit? Bakit nangyari ito?" Nawalan din siya ng gana. Ipinakikita dito na lahat tayo ay pare-pareho lang na tao na maaaring dumanas nito. So ang tanong, paano natin ulit palalakasin ang ating faith o pananampalataya? Anong pwede nating gawin? Kung ang problema ay faith, we ask God to increase our faith. Katulad ng mga apostol sa Luke chapter 5 verse 7, sinabi dito, "The apostle said to the Lord, increase our faith." Palakasin mo ang aming pananampalataya. Ang faith is the gift of God. Sa Hebrew chapter 12 verse 2, sabi dito, looking unto Jesus, tumingin tayo kay Jesus, the author and finisher of our faith. Siya ang author, ibig sabihin, ang author ay source, siya ang founder, siya ang supplier, and finisher means completer or perfecter ng ating pananampalataya. But sometimes, bago natin ma-receive ang faith, we need to be healed from our brokenness. Kailangan muna natin ang healing o kagalingan mula sa ating nawasak na puso at i-empty ito. Imagine may isang basong puno ng tubig sa harap mo at punong-puno ito. Paano ka pa maglalagay ng tubig sa baso na puno na? In the same way, yung baso na yon ay katulad ng puso mo. Minsan, puno na ang ating puso sa mga masakit na nangyari sa ating buhay. Puno ng kalungkutan, bighati, disappointment, pain, heartache, doubt o pagdududa at poot. Kaya kahit humingi ka ng faith, kahit gusto pa itong ibigay ng Diyos, minsan hindi mo ito matanggap dahil puno na ang iyong puso. May mga pagkakataon na pinipilit nating i-shake it up o alisin ang bigat sa ating loob. At iniisip natin na kapag mas nagbasa tayo ng Bible, attend more church service, mag-devotion, go to more seminars, mas lalakas ang ating faith o pananampalataya. Pero marirealize natin na wala pa ring pagbabago. Dahil ang tunay na problema ay hindi ang ating pananampalataya kundi ang ating puso. At ang kailangan nating gawin is to pour it out and empty it to God. Ibuhos natin ang laman nito sa Diyos. Ibuhos mo
ang iyong puso sa Diyos. Pour your heart to the living God. Bring everything to Him. Magkaroon ka ng heart-to-heart talk sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya ang tunay mong nararamdaman. I-share mo sa Kanya ang laman ng iyong puso, ang iyong pain, heartbreak, mga disappointment, kahit galit kung meron ka man. Ibuhos mo ito at i-empty mo ito sa Diyos. Umiyak ka kung gusto mo dahil nakikita niya ang lahat. Sa Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is near, malapit, the broken-hearted, and save the crushed in spirit. At hilingin mo sa Kanya, pagalingin ang iyong broken heart. Sabihin mo sa Kanya, Lord, heal me. Pagalingin mo ang aking puso. Ask Him to heal even the deepest pain and heartache. And ask God to fill your heart with peace, love, joy, and faith. Sa Mark chapter 9 verse 24, may isang lalaki na nagsabi kay Jesus, Lord, I believe, help my unbelief. Sometimes, God just wants you to be honest with Him. Kung may doubt ka, sabihin mo sa Kanya, Lord, nagda-doubt ako. O Lord, I am in pain, help me. Ganito ang ginawa ni David kung makikita natin sa Book of Psalms, chapter 55. Ibinuhos ni King David ang kanyang puso sa Diyos at sinabi niya, My thoughts trouble me, and I am distraught. My heart is in anguish within me. Fear and trembling have come upon me. Gusto ng Diyos na humingi ka ng help o tulong sa Kanya kasi gusto niya ma-realize mo na yung mga bagay na hindi mo kaya, kaya niya. Kaya niyang pagilingin ang puso and fix your brokenness. Kadalasan nakakalimutan natin na ang tunay na kailangan natin ay ang Diyos mismo. Not just the things of God. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng faith kapag nararating natin ang dulo o end ng ating faith. A new and fresh faith ang ibibigay ng Diyos sa iyong puso. Go and talk to Him. Lumapit ka sa Kanya. Kausapin mo siya. He is waiting for you. Hinihintay ka niya at ibigay mo ang iyong puso and lay it at His feet so that He may fill it with His love, peace, joy, and faith. And ask the Lord, Lord, help me to put my trust in You.